15 taon, ulit ni Angelica. Sapat na yan para matutunan kung paano tratuhin ang kapwa-tao ng may dangal, di ba? Umalis ka ngayon din o tatawag ako ng pulis. Sigaw ni Manager Rogelio, sabay turo sa pinto ng galit. Sa gitna ng bangko ay nakatayo ang isang dalagang babae. Punit ang kanyang mga damit, walang sapin ang kanyang mga paa at para bang kararating lang niya mula sa lansangan. Ang mga tao sa paligid ay natawa o kaya'y napatingin sa kanya na may paghamak. Gusto ko lang namang tingnan ang balanse ng account ko. Ulit niya, pangatlong beses na. Maayos ngunit matatag ang kanyang boses. Tingnan ang balanse mo, ikaw, tawa ni Rogelio ng may pangungutya. Tumingin ka na nga sa salamin. Ngunit nagbago ang lahat nang nagpasya si Manager Michelle na i-type ang pangalan ng dalaga sa sistema ng bangko. Sa sandaling iyon, biglang natahimik ang buong silid. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas mula nang magbukas ang Bangko Nasyonal ng umagang iyon. Isang dalaga ang pumasok, halatang hindi karaniwang kliyente. Punit at marumi ang kanyang mga damit, bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay sa lansangan at magulo ang kanyang buhok. Wala siyang sapatos, magaspang at pagod ang kanyang mga paa at may dala lamang na lumang backpack. Pagpasok niya, kumalat ang katahimikan sa buong lobby. Isang matandang babae ang mahigpit na hinawakan ang kanyang pitaka. Isang lalaking nakasuot ng Amerikana ang mabilis na lumihis. Isang ina ang mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak niya, puno ng pag-aalala. Hindi pinansin ng dalaga ang sinuman. Diretso lang siya sa front counter. Hindi siya tumingin kaninuman. Nakatingin lang siya ng diretso. Isang security guard ang lumapit sa kanya. Matangkad, matipuno at maayos ang kanyang uniforme. Miss, hindi ka pwedeng pumasok dito, sabi niya. May shelter sa may Central Avenue, doon ka dapat pumunta. Huminto ang dalaga, huminga ng malalim, dahan-dahang ibinaling ang kanyang ulo sa kanya. Gusto ko lang tingnan ang balanse ng account ko, matatag niyang sagot. Maliwanag, tiyak at kumpiyansa ang tono ng kanyang boses, malayong malayo sa inaasahan ng gwardya mula sa isang kagaya niya, napatigil ang gwardya. Balanse, ma'am, hindi ito nakakatuwa. Wala kang account dito. Umalis ka na bago pa ako mapilitan. May account ako, giit niya. Gusto ko lang tingnan ang balanse ko. Nagbulungan ng mga tao. May mga tumawa ng mahina. Ang iba'y nagbitaw ng bastos na komento. Tingnan mo yan, sabat ng isa. Akala niya may bank account siya. Nalilito siya. Kawawa naman. Tawagan na ang pulis bago pa siya maghasik ng gulo. Isang kabataang may backpack at suot ang baseball cap ang nagsalita. Guys naman, pakinggan niyo lang siya. Ano bang masama kung hayaan siyang magsalita? Ngunit karamihan ay hindi siya pinansin, hindi gumalaw ang dalaga, hindi siya sumigaw, hindi siya natakot. Tahimik lang siyang naghintay. Dumating na siya, si Rogelio, ang manager ng bangko. May edad na, nakalagay ang buhok sa likod at may bilog na tiyan. Isa sa mga taong humuhusga sa itsura pa lang. Pumasok siya na halatang iritado para bang personal siyang ininsulto ng pangyayari. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Tinuro siya ng gwardya. Pumasok po itong dalaga at sinabing may account siya. Pinapalayas ko po pero ayaw umalis. Tiningnan ni Rogelio ang dalaga mula ulo hanggang paa. Puno ng paghamak ang kanyang mukha. Pakinggan mo, malamig niyang sabi. Hindi ko alam kung anong trip mo pero hanggang dito na lang yan. Kagalang-galang ang bangkong ito. Tanging tunay na kliyente lang ang pinagsisilbihan dito. Nakakabahala ka na. Umalis ka na lang. Pero hindi pa rin gumalaw ang dalaga. May account ako rito, ulit niya. Gusto ko lang tingnan ang balanse ko. Karapatan ko yon. Tumawa si Rogelio ng may pangungutya. Karapatan mo? Wala kang karapatan dito. Tumingin ka na nga sa sarili mo. Sa tingin mo ba may account ang isang katulad mo sa bangkong ito? Napalunok ang dalaga. Pero hindi nanginig ang kanyang boses. Walang kinalaman ang itsura ko sa laman ng account ko, sagot niya. Nagulat si Rogelio. Hindi niya inaasahan iyon, pero agad niyang binalik ang pagiging matigas.
Sobra na ito, tawagin ang pulis ngayon din. Biglang may mariing boses ng babae ang sumingit sa tensyon. Sandali lang! Lahat ay napalingon. Si Michelle, ang administrative manager, matangkad, payat, nasa 50 taong gulang. Nakaayos ng perpekto sa gray na suit, nakatakong at makapalang makeup. Kilala siya bilang mahigpit, matalas at hindi dapat binabangga. Hindi siya gusto ng karamihan pero nirerespeto siya ng lahat. Lumakad siya papunta sa dalaga, malakas ang tunog ng takong sa marmol. Huminto siya sa harap ng babae, tinitigan ito mula ulo hanggang paa. May halong paghusga at panunuya sa mukha. Sinasabi mong may account ka rito? Oo, sagot ng dalaga. Buong pangalan, utos ni Michelle. Sandaling nag-pause ang babae sa katumugon ng walang pag-aalinlangan, Angelica Cristina Domingo. Tumaas ang kilay ni Michelle at ngumiti ng may panunuya. Angelica Cristina Domingo, napakagandang pangalan. Sayang lang, hindi akma sa itsura mo. Mahinang tawanan ng kumalat sa bangko. Rogelio, tingnan mo sa system, malamig na sabi ni Michelle. Tapusin na natin ang katawa-tawang eksenang to. Lumapit si Rogelio sa pinakamalapit na computer. Sa ilang pindot ng keyboard, tinatype niya ang pangalan. Tumitig siya sa screen ng ilang sandali, tapos ay malalim ang pagkakunot ng noo. Michelle, totoo nga, may nakarehistrong Angelica Cristina Domingo sa system natin. Agad na wala ang ngiti sa mukha ni Michelle. Anong ibig mong sabihin? Singhal niya. Ang ibig kong sabihin, may account talaga sa pangalan niya. Matagal na, sobrang tagal na. Nakarehistro, grabe, 18 taon na ang nakalipas. Biglang natahimik ang buong bangko. Ang silid na kanina'y puno ng pag-uusapan at pangungutya. Ngayoy tahimik na. Tumingin si Michelle kay Angelica, hindi pa rin kumbinsido. Hindi pa yan sapat. Maaring ibang tao lang, yan nakapangalan niya. Maaring pagkakamali sa system. Pwede ring panluloko. Tingnan mo ang mga dokumento sa account, utos niya. Tumango si Rogelio at mabilis na nag-type. Kumpleto ang mga dokumento, sabi niya pagkalipas ng ilang saglit. ID niya, CPF, patunay ng tirahan, lahat ay valid at tama. Tahimik pa rin si Angelica, hindi siya gumagalaw, ngunit nagbago na ang kanyang ekspresyon. May katahimikan sa kanyang titig, matatag, malinaw, hindi natitinag. Nagsimula nang magpakita ng pagkainis si Michelle. Sige, sabi niya nang may inis. Tingnan na natin ang balanse. Malay mo, may 50 piso lang naman siya diyan, kung meron man. Nag-click si Rogelio sa account statement at napahinto siya. Namutla ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata sa gulat, bahagyang nabuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Napansin yon agad ni Michelle. Rogelio, sabi niya ng may pagkainip, anong balanse? Hindi siya sumagot. Sa halip, inikot niya ang screen ng computer papunta kay Michelle. Lumapit si Michelle para tingnan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon nawalan siya ng masabi. Tahimik pa ring nakatayo si Angelica. Kalma, maayos, nagpapakumbaba, ngunit matatag. Pumikit at kumurap si Michelle ng ilang ulit, inisip na baka mali ang nabasa niya. Lumapit pa siya, kinuha ang salamin mula sa leeg at isinuot para makita ng mas malinaw. Ngunit nandoon pa rin ang mga numero. Totoo, hindi pwedeng pagkakamali. Halos hindi ka panipaniwala. Walang imik, mabilis niyang inikot pabalik ang screen, itinago sa mata ng mga nakapaligid na kliyente. Tumingin siya kay Rogelio, puno ng pag-aalinlangan at inis ang ekspresyon. Siguro may sira ang system, bulong niya. Suriin mo ulit. Si Rogelio na ngayoy halatang pinapawisan na ay muling nag-type. Nanginginig ang mga daliri. Inulit ko na ng ilang beses, sabi niya ng nerbyoso. Walang error, valid ang account, at ang balanse, totoo. Aktibong-aktibo ang account. Tahimik pa rin si Angelica, hindi siya nagyabang, hindi siya humiling ng kahit ano.
Tahimik lang siyang naghintay. Unti-unti nang nakaramdam ng kaba ang mga tao. Isang lalaking naka-Amerikana sa pila ang nagsalita. Kalokohan na to, may mahalaga akong meeting sa loob ng 20 minuto. Bakit natin sinasayang ang oras sa babaeng yan? Tumango ang babaeng katabi niya. Nakakainis, iritadong sabi niya. Ang taas ng binabayaran natin sa bangkong to, tapos kailangan nating makasama ang mga ganyang klasing tao, ewan ko na lang sa amoy. Umabante si Roberto ang gwardya, halatang naiinis. Ma'am, pakiusap, sabi niya ng may diin, maging magalang po tayo. Narinig ni Angelica ang bawat salita, bawat insulto, bawat malupit na hinala, pero hindi siya lumingon, hindi siya sumagot. Nakatutok lang ang mga mata niya kay Michelle. Halatang hindi na kontrolado ni Michelle ang sitwasyon. Naiinis siya. Hindi siya sanay na nawawala sa kamay niya ang kontrol. Sabihin mo nga ang totoo, Angelica, tanong niya. Totoo ba to? Oo, sagot ni Angelica, walang pag-aalinlangan. Kahit na account mo nga yan, hindi pa rin ibig sabihin na ikaw talaga yan, pilit ni Michelle. Pwede yang peke, pwedeng nakaw na pagkakakilanlan, at sa itsura mo pa lang, alam kong may mali. Sa unang pagkakataon, bahagyang lumapit si Angelica. Kung ganoon, marin niyang sagot, hayaan mo akong patunayan kung sino ako. Nakatiklop ang mga braso ni Michelle, at paano mo balak gawin yan? May dala ka bang dokumento? Dahan-dahang inabot ni Angelica ang kanyang backpack. Agad umakto ang gwardya, iniangat ang kamay sa baton, alerto. Kalma lang, mahinang sabi ni Angelica, kukunin ko lang ang pitaka ko. Maingat niyang binuksan ang lumang backpack. Konti lang ang laman, isang lukot na bote, sirang notebook, manipis na jacket at isang maliit na pitakang yari sa tela, kupas at batik-batik na sa tagal. Binuksan niya ang pitaka at inilabas ang isang laminated ID card. Ang gilid ay gusot, gasgas na ang plastik, malinaw na matagal ng gamit. Iniabot niya ito kay Michelle. Dahan-dahang kinuha ni Michelle ang ID, gamit lamang ang 2 daliri na para bang hawak ang isang maruming bagay. Tiningnan niya ang ID, tiningnan ang larawan, tapos tumingin kay Angelica. Ang litrato ay ng isang dalagitang malinis, maayos ang buhok, maliwanag ang mata at may kaaya-ayang ngiti. Hindi ito kamukha ng babaeng nasa harap niya ngayon. Pero ang mga mata ay hindi nagbago. Muling tumingin si Michelle sa hawak niyang ID. Pangalan, Angelica Cristina Domingo, petsa ng kapanganakan, CPF. Lahat ay tumutugma sa impormasyon sa account. Ibinalik niya ang dokumento, kita ang pagkainis sa kanyang mukha, halos hindi maitago ang kanyang pagkasuklam. Sige, ikaw nga si Angelica Cristina Domingo, yung nasa account. Ano ngayon? Singhal niya. Hindi pa rin nito ipinaliliwanag kung bakit ganyan ang itsura mo, kung bakit ka pumasok dito at gumawa ng kahihiyan. Tahimik na ibinalik ni Angelica ang kanyang ID sa sirang backpack. Gusto ko lang ma-access ang account ko, payapa niyang sabi. Yun lang ang hinihingi ko. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa gitna ng edad ang lumapit. May dala siyang makintab na briefcase at halatang naiirita. Pasensya na, manager, sabi niya kay Michelle. May mahalaga akong aasikasuhin dito. Maari bang sabihin niyo na lang ang babaeng yan na bumalik na lang sa ibang araw o dalhin niyo na lang siya sa ibang branch? Nakakita si Michelle ng pagkakataon na hindi niya pinalampas. Tama ka, sir, sagot niya ng mahinahon. Pagkatapos, humarap siya kay Angelica. Kita mo na ba ang perwisyong dinadala mo? Naiistorbo ang mga kliyente namin. Bumalik ka na lang sa ibang araw. O mas mabuti pa, pumunta ka sa mas maliit na branch, yung mas akma sa kalagayan mo. Huminga ng malalim si Angelica, pinapakalma ang sarili. Dito ang branch ko, anya. Dito ko binuksan ang account ko at may karapatan akong paglingkuran dito. Nanginginig na ang mukha ni Michelle, napupuno na ng inis. Karapatan? Ulit niya tumataas ang boses. Gusto mong pag-usapan ng karapatan?
Pumasok ka rito na mukhang pulubi, amoy lansangan, tinatakot ang mga kliyente, gumagawa ng eksena, at iniisip mong may karapatan ka? Napuno ng kapal ng katahimikan ng bangko, may ilang kliyente ang umiwas ng tingin. May ilan namang tahimik na tumango, sumasang-ayon sa sinabi ni Michelle. Pinagdikit ni Angelica ang kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, may bahid ng damdamin sa kanyang mukha, kirot. Pero hindi siya umalis. Alam ko kung ano ang itsura ko, mahina niyang sabi. Alam ko kung ano ang tingin niyo sa akin. Pero wala sa alinman doon ang makakabura sa katotohanang isa akong kliyente ng bangkong ito. At nararapat lang na igalang ako. Tumawa si Michelle ng malamig, puno ng pang-uuyam. Respeto, yan ay pinaghihirapan at hindi mo yan makukuha kung ganyan ang itsura mo. Sa likod ng counter, hindi mapakali si Rogelio. Hindi siya kilala sa pagiging mabait, pero ramdam niyang lumalagpas na sa tama ang lahat. Baka dapat alamin na lang natin kung anong kailangan niya at... Rogelio, huwag kang sumabat, putol ni Michelle, malamig ang tinig. Bumalik ang tingin niya kay Angelica, puno ng hamon ng boses. Ganito na lang, sabi niya, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Dito mismo, sa harap ng lahat sabihin mo kung magkano ang balanse sa account mo. Kapag malapit ka, tutulungan kita. Pero kung nagsisinungaling ka lang o nanghuhula, lalabas ka sa pintong yan at huwag ka nang babalik. Maliwanag? Tahimik ang buong silid. Hindi agad sumagot si Angelica. Tumayo lang siya roon, tahimik, nakatingin ng diretso. Relax ang katawan. Naghintay si Michelle, kampante. Sigurado siyang mabubuko ang sinasabi ni Angelica. Siguro may kaunting laman ng account, iniwan ng kamag-anak o nakalimutang halaga. Hindi ito maaaring malaking pera. Tiningnan siya ni Angelica diretso sa mga mata at sa isang mahinahong matatag na boses, sinabi niya, 12,460,000 piso. Parang nawala ang hangin sa buong silid, tumigil ang lahat, nanigas si Michelle. Nabitiwan ni Rogelio ang mouse at bumagsak ito sa mesa. Nakanganga siya, hindi makapaniwala. Ang mga kliyente sa paligid na kanina'y nakikinig at nanlilibak ay natigilan. Nagbago ang ekspresyon nila mula sa panunuya patungo sa pagkabigla. Tahimik pa rin si Angelica, nakatitig kay Michelle. 12,460,000, ulit niya. Baka mas mataas pa, depende sa interest mula sa huling statement. Lumingon si Michelle kay Rogelio, maputla at nanginginig. I-check mo, sabi niya sa basag na boses. Ngayon na! Nanginginig ang mga kamay ni Rogelio habang muli niyang binuksan ang account. Ilang segundo rin bago nag-load ang system, lahat ng tao sa silid ay tila hindi humihinga. Sa wakas, binasa niya ang balanse sa halos bulong na boses, puno ng pagkabigla, 12,513,942 piso. Tahimik, lubos na katahimikan, walang nagsalita, walang gumalaw. Parang tumigil ang oras sa loob ng bangko. Lahat ay nakatingin kay Angelica, ang babaeng pinagtawanan, minata, minaliit. Akala nila wala siyang halaga, pero ngayon alam na nila ang totoo. Isa siyang milyonarya, halos himatayin na si Michelle. Gumalaw ang labi niya, pero walang lumabas na salita. Naubos ang yabang, nawala ang kontrol, biglang naglaho. Si Rogelio ay nanatiling nakatulala, mabilis ang pagkukurap, umaasang magbabago ang mga numero. Ang lalaking naka-gray suit, yung gustong paalisin si Angelica, ay napatras at natisod sa sarili niyang briefcase. Si Angelica ay nanatiling gaya ng pagkakapasok niya. Kalma, tahimik, walang bahid ng pagmamataas, walang galit, wala ring paghihiganti. Puro dignidad lang ang kanyang dala. At sa gitna ng katahimikan, malinaw ang kanyang tinig. Maari na po ba akong paglingkuran ngayon? Napalunok si Michelle. Pilit niyang kinokolekta ang sarili pero nanginginig ang boses. Ako.
Kailangan kong, Rogelio, i-verify mo ang detalye ng account na to. Tingnan mo lahat. Agad tumango si Rogelio. Mabilis ang mga daliri sa keyboard. Binuksan muli ang account at sinimulang suriin petsa ng pagbubukas, mga dokumentong isinumite, bawat transaksyon. 18 taon na mula nang buksan ang account na ito, sabi ni Rogelio, paos pa rin ang boses sa gulat. May-ari ng account, Angelica Cristina Domingo. Walang transaksyon sa nakaraang 6 na buwan, pero bago noon, may mga regular na deposito, paglilipat ng pondo, lahat ay maayos. Bahagyang bumuntong hininga si Angelica, 6 na buwan. Umalingaw-ngaw ang detalye sa isip ng mga nakikinig. 6 na buwang katahimikan, 6 na buwang walang galaw. At para kay Angelica, malinaw na iyon ang pinakamabigat, pinakamasakit na mga buwan ng kanyang buhay. Sa dulo ng silid tahimik na pinapanood ni Donna Concepcion, isang matagal ng empleyado ng bangko, ang lahat. 2 dekada na siyang nagtatrabaho roon. Halos kilala niya ang bawat lumang kliyente sa pangalan at biglang may naalala siyang mahalaga. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang mesa at lumapit sa grupo. Mabagal ang kanyang hakbang pero puno ng layunin. Pasensya na, mahinahon niyang sabi. Napalingon si Michelle, halatang naiinis. Donna Concepcion, hindi ito ang tamang oras. Ngunit hindi niya pinansin ang tono ni Michelle. Kilala ko ang account na yan, matatag niyang sabi. Lahat ay napatingin sa kanya. Pati si Angelica ay bahagyang nagbago ang ekspresyon, may bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Donna Concepcion, bahagyang nanginginig ang boses sa damdamin. Ang account na yan ay binuksan ni na Dr. Roberto Domingo at Dr. Jennifer Domingo. Mga VIP clients sila rito, kagalang-galang na mga profesional. May-ari sila ng kilalang chain ng mga klinika medikal sa lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Ang mga Domingo, oo, naalala ko sila, mayaman sila, iginagalang. Oo, sabi ni Donna Concepcion tumango. Binuksan nila ang account na ito para sa kanilang nag-iisang anak, si Angelica. Buwan-buwan silang nagdedeposito para sa kinabukasan ng anak nila. Pumikit sandali si Angelica. Dumaan sa mukha niya ang matinding lungkot at sakit. Lumapit pa si Donna Concepcion. Angelica, maliit ka pa noon. Naalala ko, pag dumarating kayo ng mga magulang mo, lagi kang nakangiti, mabait. Ano ang nangyari sa'yo, anak? Dahan-dahang iminulat ni Angelica ang mga mata. Halos pumatak ang luha, pero pinigilan niya ito. Namatay ang mga magulang ko, 6 na buwan na ang nakararaan, mahina niyang sabi. Sa isang aksidente sa sasakyan. May marahang paghikbi sa paligid, natahimik ang buong bangko. Itinaas ni Donna Concepcion ng kamay sa kanyang dibdib. Punong-puno ng awa, napaluha siya. Diyos ko, hindi ko alam, pasensya na anak, patawarin mo kami. Bahagyang tumango si Angelica, nagpapasalamat sa sinseridad. Hindi mapigilan ni Rogelio ang tanong na iniikot sa isipan ng lahat. Pero paano? Sa dami ng pera mo, bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Hindi nanginig ang boses ni Angelica, payapa pero puno ng sakit. Ang tiya at tiyo ko, sabi niya, sina Sonia at Carlos, pagkamatay ng mga magulang ko, sila ang dumating. Sinabi nilang sila raw ang magiging tagapag-alaga ko, na sila ang bahala sa lahat. Nalulumbay ako, nalilito, naniwala ako. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. 2 linggo pagkatapos, pinipilit nila akong pumirma ng mga dokumento, mga legal na papeles na maglilipat ng lahat, ang mana, negosyo, mga account sa kanila. Sinabi nilang para raw sa ikabubuti ko dahil masyado pa akong bata para hawakan ang mga ito. Nang tumanggi ako, nagbago ang lahat. Halos hindi makahinga si Michelle, nanlaki ang mga mata, walang masabi. Ikinulong nila ako sa bahay, kinuha ang cellphone ko, hindi ako pinapalabas. Sinabi nilang may sakit ako sa pag-iisip, na delusional daw ako at kailangan kong ipa-confine.
Sinubukan nila akong ipasok sa psychiatric facility laban sa kagustuhan ko. Napasinghap si Donna Concepcion, tinakpan ng bibig sa gulat, ngunit nagpatuloy si Angelica mas matatag na ngayon. Isang gabi, nakatakas ako. Inakyat ko ang pader sa likod ng bahay at tumakbo. Ang backpack lang na ito ang dala ko. Mga bagay na itinago ko kung sakaling may mangyari. Wala akong mapuntahan, wala akong malapitan. Pagkatapos ng libing, naglaho ang lahat ng kaibigan ng mga magulang ko. Nauwi ako sa kalye. Kita kay Rogelio ang awa at pagkabigla. Pero bakit hindi ka tumakbo sa pulis? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Ginawa ko, sagot niya. Pumunta ako sa presinto, pero may koneksyon ng tiya at tiyo ko. Malalakas. Sinabihan nila ang mga pulis na may sakit ako sa pag-iisip na tumatakas ako sa gamutan. May dala pa silang peking medical reports. Walang naniwala sa akin. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid, sa lahat ng taong humusga sa kanya batay lang sa itsura. Kapag nasa lansangan ka, kapag marumi ka at mag-isa, hindi ka na nakikita ng mga tao bilang tao. Kahit anong sabihin mo, walang nakikinig, walang naniniwala. Tumahimik muli ang buong bangko. Maraming kliyente ang napayuko, hindi makatingin sa kanya. Pero hindi ako sumuko. Patuloy ni Angelica. Bago ako tumakas, isinulat ko ang numero ng abogado ng tatay ko, si Dr. Mario Flores. Nakahanap ako ng payphone at tinawagan siya. Sinabi ko ang lahat. Sandali siyang tumigil at naniwala siya. Ngumiti ng marahan si Donna Concepcion kahit puno ng luha. At napatunayan ba niya? Tumango si Angelica. Oo, nagsimula siyang mag-imbestiga. Kinuha ang mga ebidensya, mga pirma, pekeng papeles, mga record ng transaksyon. Noong nakaraang linggo, nagpasya ang hukom. Napatunayan ang mga kasalanan ng tiya-tiyo ko, pandaraya, illegal na pagkulong at falsification of documents. Ibinalik sa akin ang lahat ng ari-arian ng mga magulang ko. Inalis ng korte ang freeze sa lahat ng account. Tumingin siya ng diretso kay Michelle. Kasama ito, hindi nakapagsalita si Michelle, tuluyang natigilan. Mula sa likod, isang binatang kliyente ang bahagyang nagtaas ng boses, nanginginig. Pasensya na sa paraan ng pagtrato ko sa iyo kanina. Hindi ko alam. Ngumiti ng marahan si Angelica, pagod pero taos. Walang nakakalam, mahinahon niyang sabi, pero lahat humuhusga. Lumapit si Donna Concepcion, patak ang luha. Bakit hindi ka pumunta sa amin, Hija? Bakit hindi sa bangko? Matutulungan ka sana namin. Sinubukan ko, sagot ni Angelica. 3 beses akong pumunta rito nitong mga nakaraang linggo. Pero hindi ako pinapasok. Pinalayas ako bago pa ako makapagsalita. Itinaas niya ang ulo, marangal at payapa. Ngayong araw, nangako ako sa sarili ko. Hindi ako aalis hanggat may nakikinig sa akin. Lubos na nagbago ang mukha ni Michelle. Wala na ang kayabangan. Pinalitan ito ng kahihiyan. Yumuko siya sandali. Ramdam ang bigat ng kanyang pagkakamali. Tumayo si Angelica ng matuwid, malinaw at matatag ang tinig. Ngayong alam niyo na kung sino ako. Maari ko na bang asikasuhin ang pakay ko rito? Napalunok si Michelle, pilit binabalik ang boses. Oo, siyempre, Rogelio, ihanda mo ang VIP room para kay Miss Angelica. Mabilis na tumango si Rogelio at nagsimulang kumilos, ngunit itinaas ni Angelica ang kamay. Hindi, napatigil ang lahat. Hindi! Gulat na tanong ni Michelle. Umiling si Angelica. Ayokong sa VIP room. Gusto kong asikasuhin dito mismo, sa counter, kagaya ng isang ordinaryong kliyente. Napakurap si Michelle, tuluyang nawalan ng balanse. Pero sa ganyang balanse, kwalipikado kang tumanggap ng priority service. Pautal-utal niyang sabi, isa ka ng premium client. Alam ko kung sino ako, sagot ni Angelica, pinutol siya. Kalma ang boses niya pero matatag. Ang problema, kayo hindi. Wala ni isa sa inyo ang may alam. At kahit wala kayong alam tungkol sa akin, agad kayong humusga. Tinrato niyo ako na parang wala akong halaga. Para bang wala akong karapatang tumayo sa kwartong ito.
Tumigil siya, hinayaang lumubog sa katahimikan ang bigat ng kanyang mga salita. Kaya ngayon gusto kong panoorin ng lahat. Gusto kong makita ng bawat taong tumingin sa akin na parang basura kung paano niyo ako tratuhin. Ngayong alam niyo na may pera ako. Lumalim ang katahimikan, parang usok na nanatili sa hangin. Ramdam ang bigat ng hiya at tensyon sa bawat sulok ng silid. Napalunok si Michelle, nauunawaan niya ng husto ang nangyayari. Hindi lang basta gumaganti si Angelica, nagtuturo siya ng leksyon at isang matinding leksyon ito, hayagan at walang ligtas. Ayon sa kagustuhan mo, mahina niyang tugon, halos pabulong. Lumakad si Angelica nang may kumpiyansa papunta sa pangunahing counter. Si Rogelio, bagaman halatang gulat pa rin, ay mabilis na sumaklolo. Nag-log-in siya agad sa system. Walang kliyente ang gumalaw, walang lumabas. Lahat ay nanatili sa kinatatayuan, nakatitig sa biglaang pagbabaligtad ng sitwasyon. Ano ang gusto niyong gawin? Tanong ni Rogelio nerbiyoso. Una, ani Angelica, gusto ko ng buong statement ng account sa nakalipas na 6 na buwan. Kailangang malaman ko kung may nagtangkang galawin ang pera ko nang walang pahintulot. Tumango si Rogelio at mabilis na nagtrabaho. Nag-type siya saka nag-print ng ilang pahina ng records. Kinuha ni Angelica ang mga papel at sinimulang basahin, maingat, bawat linya. Mata niyang mapanuri, isa-isang sinisiyasat ang bawat transaksyon, bawat petsa, bawat detalye. Hanggang sa tumigil siya, nagbago ang ekspresyon. Nawala ang katahimikan. Pumalit ang galit, matalim, malinaw. Ano to? Tanong niya, sabay turo sa isang linya sa papel. Lumapit si Rogelio para tingnan. Yan ay tangkang paglilipat ng pondo para sa, napatigil siya, 10 milyong piso. Tangka? Tanong ni Angelica. Matigas ang tono. Oo, automatikong hinarang ng system. Kailangan ng biometric at special code. Hindi ito naibigay kaya nakansela ng system. Humigpit ang hawak ni Angelica sa papel. Kailan ito nangyari? Agosto 15, sagot ni Rogelio. 3 buwan na ang nakalilipas. Pumikit si Angelica, huminga ng malalim. Pagdilat, matalim na ang kanyang mga mata. Sino ang nagtangkang maglipat? Anong pangalan ang ginamit? Tiningnan ni Rogelio ang logs. Carlos Mario Castillo, basa niya. Tumango si Angelica. Ang tiyo ko. Pumutok ang bulong-bulungan sa silid. Halos lahat ay nagulat. Ang mga mata ay nagtitinginan, hindi makapaniwala. Hindi pinansin ni Angelica ang ingay. Binuklat niya ang susunod na pahina. May iba pa bang tangka? Muling nag-scroll si Rogelio. Meron. Makalipas ang 2 linggo. Ganun ulit. Siya rin ang nagtangka. Kumuha ng 500,000 piso ng cash. Na-block din ng system. Napatawa si Angelica, maikli at mapait. Akala niya makakalusot siya. Akala niya walang makakahalata. Lumapit muli si Donna Concepcion, mariin ang tinig. Anak, kailangan mo itong i-report. Krimen ito. Na-report ko na, sagot ni Angelica. May kopya ang abogado ko ng lahat ng to. Bahagi na ito ng kaso, pero gusto kong makita mismo sa sarili kong mata. Bumaling siya kay Rogelio. Ilock mo ang account na to. Simula ngayon, walang sino man ang pwedeng magkaroon ng access. Walang kinatawan, kahit may special power of attorney, kahit may utos ng korte. Ako lang ang may karapatang galawin to. Naiintindihan? Opo, ma'am. Agad na tugon ni Rogelio. Ia-activate ko ang pinakamataas na security level. Habang nagtatrabaho si Rogelio, tumingin si Angelica sa buong bangko. Tumingin siya sa mga taong tumawa sa kanya. Humusga, nagbulungan. Marami ang yumuko. May ilan nang ngumiti nang may pagsisisi, tahimik na humihingi ng tawad. Lumapit ang matandang babae na kanina'y mahigpit na humawak sa kanyang bag. Nanginginig ang tinig. Miss, gusto ko lang humingi ng tawad. Hinusgahan kita. Hindi ko alam ang kwento mo. Nagkamali ako. Tiningnan siya ni Angelica. Hindi galit ang nasa mata kundi lungkot. Hindi ikaw ang una, mahinahon niyang sagot.
At malungkot mang isipin, hindi rin ikaw ang huli. Tumango ang babae habang umiiyak at bumalik sa upuan. Nakatayo pa rin si Michelle, tila na-freeze sa kahihiyan. Buong karera niya, naniwala siyang ang respeto ay para lamang sa mayaman at mukhang kagalang-galang. Ngayon, nasa harap niya ang mapait na katotohanan. Humarap sa kanya si Angelica. Michelle, tama? Opo, ma'am! Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa bangkong ito? Nag-alinlangan si Michelle. 15 taon. Walang naisagot si Michelle. Wala na siyang salitang kayang bawiin ang lahat. Nanatiling kalmado ang tinig ni Angelica. Tinawag mo akong pulubi. Sinabi mong amoy ako ng lansangan. Sinabi mong wala akong karapatan. Nakahihiyan ako sa mga seryosong kliyente mo. Sure. Bawat salitang binitiwan ni Angelica ay tumagos sa konsensya ni Michelle. Parang punyal na dahan-dahang bumaon. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig ang mga insultong yan sa nakalipas na 6 na buwan? Tanong niya, matatag ang boses. Mula sa mga pulis, sa mga gwardiya, sa mga estranghero sa lansangan, sa mga taong kagaya mo. Mga taong iniisip na mas mataas sila dahil lang may trabaho sila, malinis ang suot at may bahay na matutulugan. Isang hakbang ang ginawa ni Angelica papalapit. Pero alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa lahat ng ito? Nagpatuloy siya. Natutunan kong walang kinalaman ang pagkatao sa yaman. May mga taong may pera pero puno ng kalupitan. At may mga taong nasa lansangan na nananatiling may dignidad, may malasakit, may pagkatao. Nangilid ang luha sa mga mata ni Michelle, pero hindi pa tapos si Angelica. Sa balansi na meron ako sa bangkong ito at sa impluensyang naiwan ng pamilya ko, kaya kong tapusin ang karera mo sa isang tawag, sabi niya, walang yabang sa boses. Pwede kong hilingin na magbitiw ka ngayon din at nasa karapatan ako para gawin yon, namutla si Michelle. Pero hindi ko gagawin, dagdag ni Angelica, mahinahon. Napatingin si Michelle, gulat, hindi niya inaasahan yon. Hindi ako katulad mo, sabi ni Angelica. Hindi ko hinuhusgahan ng tao base sa pinakamasamang araw nila. Naniniwala akong kaya ng tao na magbago, na lahat ay may karapatang magkaroon ng pangalawang pagkakataon para maging mas mabuti. Isang luha ang tuluyang bumagsak sa pisngi ni Michelle. Pero gusto kong tandaan mo ang araw na to, patuloy ni Angelica. Tandaan mo kung paano mo ako pinakitunguhan noong pumasok ako sa bangkong to. Tandaan mo ang sandaling ito sa tuwing may papasok na hindi tugma sa iniisip mong kagalang-galang na kliyente. Tandaan mo yan sa tuwing may tukso kang humusga o manghamak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahil hindi mo alam kung sino ang kaharap mo, hindi mo alam ang kwento nila, at mas mahalaga, hindi mo alam kung kailan ikaw ang nasa ganoong kalagayan. Wala nang nasabi si Michelle kundi tango. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Pasensya na, mahina niyang bulong. Totoo pong nagsisisi ako. Tahimik si Angelica sa una. Pagkatapos tumango siya. Mabagal, malalim, may pag-unawa. Tumayo si Rogelio mula sa likod ng computer. Mas kalmado na ngayon. Tapos na po, Miss Angelica, aniya. Secure na ang account. Kayo na lang ang may access mula ngayon. Salamat, sagot ni Angelica. Tiningnan niya ang bank statement na hawak niya at pagkatapos ang mga taong dating tumingin sa kanya na may paghamak. Ngayon, ang mga mata nila ay puno ng respeto at pagsisisi. Gusto ko pong mag-withdraw, sabi niya. Tumayo si Rogelio. Siyempre, magkano po ang gusto niyong i-withdraw? Nag-isip si Angelica sandali. 50,000 piso cash. Halos mabilawkan si Rogelio. 50,000 cash? Oh, ulit ni Angelica, kalmado pa rin. Naglinis ng lalamunan si Rogelio, halatang kinakabahan. Ma'am, para sa halagang yan, may ilang proseso po tayong kailangang sundan. Una, kailangang i-verify kung may sapat tayong cash sa ngayon. Pangalawa,
kailangan niyong punan ang high-value withdrawal form at magpakita ng valid ID. At pangatlo, para sa seguridad at legal na dahilan, bukas po made available ang pera. Ayos lang po ba yon? Tumango si Angelica. Walang problema, ischedule niyo bukas, ganitong oras din. Perfect, sagot ni Rogelio. Kita ang ginhawa. Ihahanda ko na ang lahat. Pipirma po kayo ngayon at bukas niyo na lang kukunin ang pera. Maingat na lumapit si Michelle. Miss Angelica, para po sa inyong kaligtasan, inirerekomenda naming gumamit kayo ng security escort o armored vehicle para sa transfer. Ngumiti si Angelica ng bahagya, magalang. Salamat sa pag-aalala. Ako na po ang bahala sa pag-aayos niyon. Habang inihahanda ni Rogelio ang mga papel, nanatili si Angelica sa gitna ng silid. Wala na ang dating bigat ng paghuhusga. Ang natiray tahimik na paghanga at pagsisisi. Mula sa likuran, muling lumapit si Donna Concepcion, may dalang upuan. Umupo ka, anak. Sigurado akong pagod ka na. Tiningnan ni Angelica ang upuan, tapos ang mabait na mukha ni Donna Concepcion. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bangko, ngumiti siya. Maliit pero totoo. Salamat po, sabi niya at naupo. Bumalik si Rogelio, dala ang mga dokumento. Pinirmahan ni Angelica ang bawat pahina ng maayos at walang pag-aalinlangan. Ibinigay muli ang kanyang ID para sa verifikasyon. Naitala na ng formal sa system ang transaksyon. Tapos na po, Miss Angelica, ani Rogelio. Bukas, eksaktong 2:00 ng hapon, handa na ang pera. Dalhin lang muli ang inyong ID at pipirma na lang kayo sa final receipt. Perfect. Salamat, sagot ni Angelica. Tumayo siya, isinabit ang kanyang lumang backpack sa balikat. Hanggang bukas, kung ganon. Dumating si Angelica sa bangko eksaktong 2:00 ng hapon. Pero sa pagkakataong ito, wala nang mga tingin ng paghamak. Wala nang ngiting mapanlait. Wala nang bulungan. May ilan pang empleyado ang magalang na tumango habang siya'y dumaraan. Lumabas si Rogelio para personal siyang salubungin. Magandang hapon, Miss Angelica. Handa na po ang withdrawal nyo. Kung maari po, dumaan tayo sa VIP room. Dito na lang, mahina at mahinahon niyang sabi, pinutol siya. Dalhin niyo na lang sa counter. Nag-alinlangan si Rogelio sa loob ng ilang segundo pero tumango rin sa huli. Ayon sa gusto niyo, sagot ni Rogelio. Magalang, lumakad siya papunta sa likod. Ilang sandali pa, bumalik siyang may dalang makinis na itim na briefcase. Maingat niyang inilapag ito sa counter at binuksan. Sa loob, maayos na nakasalansan ang eksaktong halagang hiniling ni Angelica. 50,000 piso sa malulutong, bagong-bagong perang papel. Pakisuri po ang halaga, sabi ni Rogelio, at pakipirmahan ang withdrawal form. Mabilis na binilang ni Angelica ang pera, pagkatapos ay kinuha ang panulat at pumirma. Salamat, Rogelio! Biglang narinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang bahagi ng bangko. Angelica, lumingon siya. Palapit sa kanya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos at mamahaling itim na suit. Kulay abo na ang buhok, makinang ang salamin at may tindig na puno ng kumpiyansa. Pero hindi nakakatakot. Siya si Mr. Eduardo Soriano, ang branch director. Diretso siyang lumakad pero banayad ang ekspresyon ng mukha. Pagdating sa harap ni Angelica, huminto siya. Angelica Domingo? Tanong niya sabay abot ng kamay. Tumayo si Angelica. Ako nga. Ako si Eduardo Soriano, direktor ng branch na ito. Narinig ko ang nangyari kahapon at tapat kong sasabihin, labis akong nahihiya. Kilala ko ang mga magulang mo. Nagulat si Angelica. Talaga po? Oo, tumango si Eduardo. Ang ama mong si Dr. Roberto, ang personal kong doktor. At ang ina mo, si Dr. Jennifer, ang nag-alaga sa aking asawa noong malubha ang karamdaman niya. Sila ay kahanga-hanga, mabait, profesional, may malasakit. Lumutang ang lambing sa mga mata ni Angelica. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng direktor. Talagang espesyal sila.
Tumingin si Eduardo sa paligid, ramdam ang mga matang nakatingin pa rin. Angelica, sa ngalan ng Bangko Nasyonal, taos-puso akong humihingi ng tawad sa karanasang pinagdaanan mo rito. Hindi dapat ito nangyari. Naglabas na ako ng bagong direktiba, obligatory training para sa lahat ng empleyado ukol sa empatiya, human service at respeto sa dignidad ng bawat isa. Tumango si Angelica, kita ang pagtanggap. Mahalaga yon, sagot niya. Salamat. Lumapit si Rogelio na may hawak na envelope. Miss Angelica, narito po ang mga dokumento ng inyong transaksyon ngayon. Kung kailangan niyo po ng anumang tulong, nandito po kami. Maraming salamat, sagot niya muli. Kinuha niya ang briefcase. Muling lumapit si Eduardo, handang samahan siya palabas. Kung kailangan mo ng anuman, huwag kang mag-atubiling direktang tumawag sa akin. Iniabot niya ang kanyang personal na business card. Tinanggap ito ni Angelica at ipinasok sa bulsa. Salamat, Ginoong Eduardo. Tumalikod na siya, handang lumabas. Pero bago siya makalakad, may humabol na tinig. Angelica, sandali lang. Lumingon siya. Si Michelle, hindi na siya ang matigas at malamig na manager. Ang mukha niya ay namumula, ang mga matay maga sa pag-iyak. Wasak ang dating pride. Wala akong palusot, panimula niya. Mali ang pagtrato ko sa iyo. Hindi mapapatawad, dadalhin ko ang kahihiyang ito habang buhay. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong malaman mo, binago mo ako. Kanina, pinakita mo sa akin kung sino na ako at hindi ako nagustuhan. Hindi ko natitingnan ng tao sa parehong paraan. Tinuruan mo akong leksyon na hinding-hindi ko makakalimutan. Matagal na tiningnan siya ni Angelica at marahil sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang aroganting babae, kundi isang taong sugatan, natuto at nagsusumikap magbago. Lahat ng tao ay may karapatang tumanggap ng pangalawang pagkakataon, Michelle, mahinahon niyang sabi. Hindi napigilan ni Michelle ang pag-iyak. Maraming salamat, sobra. Tumango si Angelica at muling tumalikod. Bago siya makarating sa pinto, may isa pang lumapit. Si Roberto, ang gwardyang minsang pilit siyang pinaalis. Miss, gusto ko rin pong humingi ng tawad, sabi niya, taos-puso. Ginagawa ko lang ang trabaho ko noon, pero hindi iyon sapat na dahilan. Dapat pinakinggan kita. Tiningnan siya ni Angelica. Ano ang pangalan mo? Roberto. Ngumiti siya ng bahagya. Yan ang pangalan ng tatay ko. Talaga? Oo, Roberto, may pamilya ka ba? Tumango si Roberto. May asawa, 2 anak. Kung gayon, sabi ni Angelica, turuan mo sila. Turuan mo silang igalang ang bawat isa na hindi nakikita sa panlabas ang halaga ng tao na sa likod ng bawat mukhang nasa lansangan, may kwento, kagaya ng sa akin. Naiiyak si Roberto. Ituturo ko, nangangako ako. Bahagyang tumango si Angelica at nagsimulang lumakad patungong pinto. Pero bago siya lumabas, tumigil siya. Humarap muli, tahimik ang buong bangko. Tiningnan niya ang bawat mukha. Mga mukhang minsan ay humusga sa kanya, tumawa, tumanggi. Ngayon, puno ng respeto. Ang ilan ay may pagsisisi, ang ilan ay may paghanga. At nagsalita siya sa huling pagkakataon, gusto ko lang maging malinaw sa inyo ang isang bagay, mariin niyang sabi. Hindi ako pumunta rito para maghiganti. Hindi ako pumunta para ipahiya ang kahit sino. Pumunta ako dahil may karapatan ako, dahil nararapat lang na tratuhin akong tao kahit ano pa ang suot ko o saan man ako natulog kagabi. Tumigil siya, hinayaang lumubog ang katotohanan. At kung may isang bagay akong natutunan sa nakaraang 6 na buwan, ito yon, ang bawat nilalang ay may karapatang igalang. Lalong tumining ang boses niya, may paninindigan. Yung lalaking natutulog sa bangko, yung babaeng namamalimos sa kalsada, yung kabataang humihingi ng tulong, lahat sila ay may kwento, lahat sila ay tao, at lahat sila ay nararapat igalang. Walang gumalaw, walang huminga. Kaya sa susunod na may makita kayong nahihirapan, alalahanin niyo ako. Alalahanin niyong hindi niyo alam ang kwento nila at tratuhin niyo sila kung paano niyo gustong tratuhin kung kayo ang nasa kalagayan nila.
At sa mga salitang iyon, tumalikod si Angelica, binuksan ang salaming pinto at lumabas sa liwanag. Humigpit ang hawak ni Angelica sa hawakan ng itim na briefcase. Dahil sa huli, alam niya, ang tanging kaibahan ko sa kahit sino sa bangkong iyon ay pagkakataon. At ang pagkakataon ay kayang magbago isang iglap lang, maaaring bumuti o lumala. At sa mga salitang iyon, si Angelica Cristina Domingo ay lumakad palabas ng bangko, dumaan sa salaming pinto na tahimik na sumara sa kanyang likuran. Sa loob, walang gumalaw. Sa loob ng ilang mahahabang minuto, nanatiling nakatigil ang buong branch, nakabibingi ang bigat ng mga tagpong nasaksihan nila. Isang sandaling hindi kailanman malilimutan. Sa labas, naglakad si Angelica sa bangketa habang sinisikatan ng araw ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na mahalaga ang init, ang mga tingin o ang ingay ng paligid. Magaan ang kanyang mga hakbang, malaya, tunay na malaya, naglakad siya ng 2 kanto hanggang marating ang isang munting parke, simple at tahimik. May ilang lumang bangko, pagod na mga puno at isang playground na halos niluma na ng panahon. At doon sa ilalim ng lilim ng isang punong kahoy, nakaupo sa isang bangkong kahoy, ang taong matagal na niyang gustong makita, Dr. Mario Flores. Nasa 65 na ito, may maputing buhok, suot ang salamin na may gintong gilid, at nakasuot ng abong suit na maayos at elegante. Hawak niya ang isang kayumangging leather folder at halatang nag-aalala habang pinagmamasdan ang paligid. Pagkakita kay Angelica, agad siyang tumayo, halatang napawi ang kaba. Angelica, salamat sa Diyos. Nag-aalala na ako na tagalan ka. Ngumiti si Angelica, pagod ngunit magiliw. Pasensya na po, Dr. Mario. May ilang abala. Mabilis siyang sinipat mula ulo hanggang paa. Magulo pa rin ang suot, walang sapatos, bakas pa rin ang hirap sa katawan. Abala? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos na ako, sagot ni Angelica. Mas ayos kaysa sa matagal na panahon. Umupo sila sa bangko, maingat na inilapag ni Angelica ang briefcase sa tabi. Na-access mo ba ang account? Tanong ni Dr. Mario. Oo. At ang pera, ligtas na ba? Ligtas na, akin na uli ang kontrol. Huminga ng malalim si Dr. Mario, bakas ang ginhawa sa mukha. Napakagandang balita yan. Ngayon, maaari na tayong magsimula muli. Hahanap tayo ng maayos mong matutuluyan, damit, gamutan, lahat ng kailangan mo. Ngunit pinigil siya ni Angelica sa isang tahimik na boses. Bago ang lahat, gusto kong malaman, ano na ang mangyayari sa tiya at tiyo ko? Nagseryoso ang mukha ni Dr. Mario. Alam kong itatanong mo yan. Binuksan niya ang folder at kinuha ang isang tumpok ng dokumento. Kahapon lumabas ang pinal na desisyon ng korte, opisyal na. Binuklat niya ang unang pahina at binasa. Ang tiyo mo si Carlos ay hinatulan ng 8 taong pagkakakulong dahil sa tangkang pandaraya, pamemeke ng dokumento at ilegal na pagkulong. Pumikit si Angelica, ninamnam ang bigat ng mga salita. Ang tiya mo, si Sonia, ay hinatulan ng 6 na taon. Mas maliit ang papel niya, pero may hatol pa rin. Dahan-dahang iminulat ni Angelica ang kanyang mga mata. Makukulong ba talaga sila? Oo, sagot ng abogado. Agad-agad, ipinag-utos ng hukom ang agarang pagkulong, magkaibang kulungan, walang parol, walang pansamantalang paglaya habang umaapela. At yung pera na tinangkang nakawin, lahat ay naka-freeze, sagot niya. Sinamsam ng korte at kasalukuyang sinusuri. Lahat ng ari-ariang nabili gamit ang pera mula sa mana ay ibabalik sa'yo. Tumango si Angelica, unti-unting nararamdaman ang katarungan. Paano naman yung iba, yung tumulong sa kanila? Nagbukas muli ng pahina si Dr. Mario. 3 doktor ang sinuspinde ng lisensya, iniimbestigahan sila ng Regional Medical Council.
2 empleyado ng notaryo ay kinasuhan dahil sa pamemeke ng dokumento at yung pulis na tumangging kunin ang reklamo mo, kasalukuyang iniimbestigahan ng Internal Affairs. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Angelica ang katotohanang pinakinggan. Ang katarungang ibinaba, tapos na talaga, mahina niyang bulong. Tapos na, kumpirmang sabi ni Dr. Mario, malaya ka na Angelica, panalo ka. Tumingin si Angelica sa kanyang mga kamay na minsang naghukay sa basura para sa tira, na nanginig sa lamig sa gabi, na humawak sa kahit kaunting pag-asa upang mabuhay pa kinabukasan. Hindi ko alam kung panalo ako, mahina niyang sabi. Sa tingin ko, nabuhay lang ako. Marahang ipinatong ni Dr. Mario ang kamay sa kanyang balikat. Hindi Angelica, hindi ka lang basta nabuhay, lumaban ka, tumindig ka kahit gusto kang pabagsakin ng mundo. Iningatan mo ang dangal mo kahit gustong agawin ng iba. Hindi ka hinayaang lamunin ng dilim at sa wakas, dumaloy ang mga luha ni Angelica. May mga araw na gusto ko nang sumuko, amin niya. May mga gabing dasal ko'y tangayin na lang ako ng ulan. Mga gabing iniisip kong mas madali kung di na lang ako magising. Hinawakan ni Dr. Mario ang kanyang balikat, mahigpit pero maingat. Pero nagising ka pa rin, Hanya, araw-araw. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tahimik silang naupo, naglaho ang ingay ng lungsod sa paligid. Dahan-dahang bumagsak ang liwanag ng hapon sa kanilang mga mukha. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Angelica ang isang bagay sa kanyang puso. Kapayapaan. Pinunasan ni Angelica ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Alam mo kung ano ang nakakapagtaka, mahina niyang sabi. Dapat masaya ako ngayon, dapat nagdiriwang ako, pero ang iniisip ko lang ay ang iba. Mga taong nandoon pa rin sa labas, dumadaan sa parehong pinagdaanan ko, mga taong hindi magiging kasing swerte ko. Swerte? Tanong ni Dr. Mario. Malumanay. Oo, swerte ako kasi may naniwala sa akin. Mayroon akong ikaw kung hindi mo sinagot ang tawag ko nung gabing yon. Pero sinagot ko, sagot ni Dr. Mario, mahinahon ngunit matatag ang tinig. At Angelica, hindi yon swerte, yon ay ikaw. Ikaw ang piniling lumaban. Ikaw ang hindi bumitaw. Huminga ng malalim si Angelica, pinapakalma ang damdamin. Gusto kong may gawin. Yung totoo, yung may saysay. Nakakunot ang noo ni Dr. Mario sa kuryosidad. Ano ang naiisip mo? Tumingin si Angelica sa itim na briefcase sa tabi niya. Ang parehong briefcase na puno ng perang minsan ay inakala niyang hindi na niya makikita muli. Gusto kong lumikha ng isang pondo ng suporta para sa mga taong nawalan ng tahanan na gustong bumangon, legal na tulong, pansamantalang tirahan, tulong sa pagbawi ng ED gamutan, lahat ng mga bagay na kailangan ko pero hindi ko nahanap. Dahan-dahang sumilay ang isang mainit na ngiti sa mukha ng abogado. Ipagmamalaki ka ng mga magulang mo. Totoo po ba? Tiyak ako, sabi niya. Mapagbigay sila. Totoong may malasakit. At ikaw, Angelica, nasa iyo ang parehong puso. May bagong apoy sa mga mata ni Angelica. Kung ganoon, simulan na natin, gawin nating totoo. Bumunot ng panulat si Dr. Mario mula sa kanyang folder. Magsisimula na ako sa papeles. Magkano ang gusto mong ilaan? Sandaling tumigil si Angelica. 2,000,000 piso. Muntik nang mabitawan ni Dr. Mario ang panulat. 2,milyon? Oo, sagot ni Angelica payapa. Sapat para makabuo ng isang bagay na tunay, isang bagay na magtatagal. Sigurado ka ba, Angelica, malaking halaga ito? Tumango siya. Sigurado ako, hindi na maibabalik ng perang yan ang mga magulang ko, pero maari nitong bigyan ng panibagong pag-asa ang iba. Maari nitong iligtas ang isang taong muntik ng sumuko, kagaya ko. Napailing si Dr. Mario, halatang damang-dama ang emosyon. Hindi ka pangkaraniwang tao, Angelica. Ngumiti lamang siya, marahan,
Ako lang yung taong nakaranas ng pinakamadilim na kalagayan at gustong ihagis ang lubid pababa para sa susunod na taong naiwan pa roon. Tahimik silang naupo, pinagmamasdan ang buhay sa parke, may mga batang tumatawa, tumatakbo, isang ina ang nagtutulak ng stroller, isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay habang naglalakad, mga ordinaryong sandali, mga simpleng ligaya, ang uri ng buhay na minsang nawala kay Angelica at ngayon ay unti-unti na niyang naibabalik. Pwede ba akong magtanong? Sabi niya matapos ang ilang saglit. Siyempre, nung gabing tumawag ako mula sa payphone, marumi ako. Baka kung ano-ano na ang sinasabi ko. Bakit hindi mo ako binaba? Bakit hindi mo na lang ako binaliwala tulad ng iba? Inalis ni Dr. Mario ang kanyang salamin at marahang nilinis ito. Dahil kilala ko ang mga magulang mo, alam ko kung anong klaseng tao sila at nang nagsalita ka, Angelica, narinig ko sila sa iyo. Ang dignidad nila, ang tapang, ang paninindigan laban sa mali. Isinuot niya muli ang salamin. At pagkatapos ng 40 taon bilang abogado, alam ko kung sino ang nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling. Ang mga sinabi mo, isa sa pinakamakatotohanang kwentong narinig ko. Ramdam ni Angelica ang pag-agos ng emosyon sa kanyang dibdib. Salamat sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot niya. Ginawa ko lang ang dapat ginawa ng kahit sinong matinong tao. Pero karamihan, hindi ginagawa. Alam ko, sagot niya mahinahon, at kailangan na yang magbago. Kinuha ni Angelica ang briefcase at tumayo. Totoo, at sisiguraduhin kong may bahagi ako sa pagbabagong yan. Tumayo rin si Dr. Mario. Anong balak mong gawin ngayon? Tumingin si Angelica sa paligid ng parke. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang lalaking natutulog sa isang bangko. Punit ang damit, gusot ang buhok, isang plastic na bag ang nagsisilbing unan. Ngumiti si Angelica, banayad pero buo. Ngayon, sisimulan ko nang magbalik. Angelica ay nakatayo sa harap ng isang munting karinderya sa gitna ng lungsod. Hindi na siya ang parehong babaeng minsang pinalaya sa bangko. Suot niya ang isang malinis na puting t-shirt na nakasuksok sa payak na maong. Simple lang ang sapatos, isang pares ng komportabling sneakers. Malinis na ang kanyang buhok, nakatali sa maayos na ponytail. Pero ang kanyang mga mata ay may apoy pa rin, apoy ng tapang, apoy ng layunin. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang karinderya ay payak, plastik na mesa, amoy ng lutong bahay na pagkain ang bumabalot sa hangin. Ilang tahimik na customer ang kumakain ng huling hapunan. Sa likod ng counter, nakatayo ang isang matandang babae, mga 60 taong gulang, maitim ang balat, kulay pilak ang buhok na nakaayos sa isang bun. Pagtingin ng babae sa pumasok, nakasuot ng apron na may mantsa ng tomato sauce ang babaeng nasa likod ng counter. Magaspang ang kanyang mga kamay, patunay ng taon ng marangal at pagod na trabaho. Dahan-dahang lumapit si Angelica, tumingala ang babae at binati siya ng mainit pero pagod ng ngiti. Magandang hapon, Hija. Anong maipaglilingkod ko sa iyo? Donna Maria. Kumunot ang noo ng babae, litong-lito. Oh, ako nga, magkakilala ba tayo? Baka hindi nyo na maalala, mahinang sabi ni Angelica. Pero 2 buwan na ang nakalilipas sa isang gabing sobrang lamig. Natutulog ako sa bangko sa labas ng karinderyang ito. Dinalhan niyo ako ng mainit na pagkain at lumang kumot. Nanlaki ang mga mata ni Donna Maria. Diyos ko, ikaw yung batang nanginginig sa lamig noon. Tumango si Angelica. Ako yun. Agad na itinakip ni Donna Maria ang mga kamay sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Anak ko, ayos ka ba? Nakalayo ka na ba sa lansangan? Oo, malumanay na sagot ni Angelica. At bumalik ako rito para magpasalamat. Bumunot siya ng sobre mula sa kanyang bag. Gusto kong ibalik ang kabutihan. Umiling si Donna Maria. Naku, Hija, hindi na kailangan yan. Pakiusap.
Mariing sabi ni Angelica, "Buksan mo po!" Nanginginig ang kamay ni Donna Maria habang binubuksan ang sobre. Sa loob may isang tseke. Tiningnan niya ang halaga at muntik na siyang matumba. 50,000 piso, hindi ito totoo. Baka nagkamali ka. Hindi ito pagkakamali, sagot ni Angelica. Para po sa inyo yan. Pero bakit? Pakain lang naman ang naibigay ko sa iyo. Hinawakan ni Angelica ang kanyang mga kamay. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng init sa panahong napakalamig ng mundo. Yung pagkaing yon, maaring yon ang nagligtas sa buhay ko. Alam kong nahihirapan na rin ang karinderyang to. Gamitin mo yan, ayusin mo ang lugar. Magpahinga ka naman, hayaan mong ikaw naman ang alagaan. Tuluyang naiyak si Donna Maria at niyakap si Angelica ng mahigpit. Salamat anak, pagpalain ka ng Diyos habang buhay. Nakatayo si Angelica sa harap ng bago at inayos na gusali sa gitna ng lungsod. Sa taas ng pinto kumikislap ang bagong karatula, Instituto Angelica Domingo. Dignidad para sa lahat, katabi niya si Dr. Mario may hawak na folder. Opisyal na, ani nito nakangiti. Aktibo na ang pondo, may sarili ka ng institusyon. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at lumabas si Donna Concepcion, hindi na empleyado ng bangko. Siya ay nagretiro na at ngayon ay unang coordinator ng institusyon. Angelica, sigaw niya, tuwang-tuwa. May higit 50 applications na agad para humingi ng tulong. Ngumiti si Angelica. Kung ganon, simulan na natin ang trabaho. Pagpasok nila, simpleng ngunit mainit ang loob ng institusyon. May front desk, mga computer para sa mga naghahanap ng trabaho, opisina para sa legal counseling, isang maliit na medical room at sa likod, isang malinis at ligtas na silungan, may mga kama at mainit na paligo. Lahat ng minsang kailangan ni Angelica, lahat ng minsang ipinagkait sa kanya. Sa isang dingding, may mga litrato sa frame. Ang kanyang mga magulang, Dr. Roberto at Dr. Jennifer, nakasuot ng puting coat, nakangiti habang inaalagaan ang mga pasyente. Huminto si Angelica sa isang larawan. Larawan niya bilang bata nakatayo sa gitna ng kanyang ina at ama. Nagawa ko, mahinang bulong niya, may luha sa mga mata. Hindi ako sumuko. Nakakatulong na ang institusyon sa higit 200 katao. Abala si Angelica sa opisina ng may kumatok. Tuloy po. Laking gulat niya, si Michelle, ang dating branch manager. Ngunit ibang-iba na ang anyo nito, mas malambot, mapagpakumbaba. Angelica, umalis na ako sa bangko, sabi niya. Bakit? Tanong ni Angelica nagulat. Dahil hindi ko na kayang manatili. Sa tuwing pumapasok ako roon, naaalala ko kung paano kita trinato. Hindi ako matahimik. Kaya umalis ako. Nagsimula akong mag-volunteer. Sa loob ng mga buwang iyon, mas marami akong natutunan kaysa sa 15 taon ko sa bangko. Nagatubili siya. Pumunta ako para ialok ang tulong ko. Alam kong siguro ako ang huling taong gugustuhin mong makatrabaho. Tanggap ka na, agad na sagot ni Angelica. Ha? Gulat ni Michelle. Kailangan ko ng mamumuno sa mga volunteers. Isang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago. Isang kagaya mo. Napaluha si Michelle. Salamat Angelica. Wala kang ideya kung anong halaga nito para sa akin. Meron, sagot ni Angelica marahan. Alam ko, damang-dama ko. Muling nakaupo si Angelica sa parehong parke, ang lugar kung saan nagbago ang lahat. Tumunog ang kanyang telepono. Angelica, masiglang sabi ni Dr. Mario, nanalo ang institusyon ng National Social Impact Award. Totoo? Tanong ni Angelica. Lumiwanag ang muka. Oo, isa ka sa pinakapipahalagahang institusyon sa buong bansa. Tinapos ni Angelica ang tawag at tumingala sa langit. Nagawa natin, Papa. Nagawa natin, Mama. Hindi nanalo ang sakit. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan. Tumayo siya mula sa bangko at nagsimulang maglakad. Hindi na ito ang lakad ng isang nilalabanan ang buhay. Ito'y lakad ng isang taong natagpuan na ang kanyang lugar sa mundo.
Sa pagliko niya sa kanto ng parke, napansin niya ang isang binatang nakaupo sa lupa. Marumi ang damit, maputla ang mukha, may plastic cup sa tabi niya, binabaliwala ng lahat ng dumadaan. Huminto si Angelica, lumuhod siya sa harap ng lalaki. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Nagulat ang binata. "Mateus." "Mateus, gutom ka ba?" Tumango ito, halos lumuha. "Oo." Inabot ni Angelica ang kanyang kamay. "Sumama ka sa akin. May lugar kung saan ka pwedeng kumain, maligo, matulog ng ligtas. At kung gusto mo, tutulungan ka naming muling magsimula." Nag-aalangan si Mateus. Bakit mo tutulungan ang isang katulad ko?" Ngumiti si Angelica. "Dahil minsan may tumulong din sa akin noong wala na akong kahit ano. Ngayon, ako naman ang gagawa ng pareho." Kinuha niya ang kamay ni Angelica at sabay silang tumayo. Dalawang nakaligtas, dalawang kwento. Isang mensahe, huwag humusga, huwag baliwalain, huwag maliitin. Dahil ang dignidad ay hindi nabibili, ito'y isinasabuhay.